Ayan, isang mabilisang tutorial muna para sa ating viewer na nagtatanong sa YouTube. Paano daw ba gumawa ng explanation? So, siya ay nahuli na naninigarilyo malapit sa fuel tank. So, I don't know dito sa fuel tank kung is it fuel truck or tangke sa isang area. So, sabihin na lang natin na fuel tank, yung tangke na dala-dala ng truck. So, mabilisan lang to kasi kinakailangan masagot na to kaagad dahil yung memo nakalagay doon. You are hereby directed to explain within 24 hours sa kung ilang oras man. Kung hindi niya masagot yun within that time, maaari siyang yung explanation na hinihingi sa kanya maaaring maging memo at maging insubordination kasi nakalagay doon na within 24 hours. So, kailangan niya to sagutin within 24 hours. Okay? So, ganito yung gagawin. Sa isang bond paper, sa bandang taas, ilagay mo ang iyong pangalan ng iyong Social Security Agency. Tapos, dito sa ilalim nun, ilagay mo ang iyong company sa kung saan ka man pumapasok. Pero kung hindi ka naman under ng agency at direct ka dyan, ilagay mo na lang yung pangalan ng iyong company na pinapasukan. Tapos dito sa bandang kaliwa, ilagay mo for. So, lagay mo sa iyong OIC, tapos kung anong position niya. Tapos from, lagay mo kung anong pangalan mo, tapos kung saan yung post mo. Tapos lagay mo yung subject, explanation letter, tapos yung date kung kailan yun nangyari. Tapos lagay mo na kagad sa iyong explanation. Ginoo, nais ko pong humingi ng paumanhin sa iyong kagalang-galang na tanggapan. Ako po ay nakita ni Mr. Masumbong na naninigarilyo noong ika-1 ng July 2024, bandang 1800 hours malapit sa fuel tank. Di ko po napansin na umatras yung truck, at papalapit na pala sa akin ang fuel tank. Ako po ay humihingi ng paumanhin at sinisikap ko na limitahan ang aking paninigarilyo habang naka-duty. Makakaasa po kayo na hindi na ito mauulit. For your information, is G. Alabat. Ayan, so ganyan lang kabilis gumawa ng explanation. So, ilagay mo lang dyan kung ano yung talagang totoong nangyari. Tapos kung kasalanan mo naman, humingi ka na lang ng tawad. So, since nakita ka talaga na naninigarilyo malapit sa fuel tank, humingi ka na lang ng tawad. Huwag ka nang magdahilan na kung ano-ano pa idadahilan mo kasi sa ganyang case is, siyempre, gasolina yan, may kasalanan ka, may pagkukulang ka dyan. So, ang gagawin mo na lang, humingi ka na lang ng tawad doon sa iyong OIC or sa kung sino man yung nakakita at sabihin mo na hindi na po yun mauulit. Ang ganyan kasing kung makikipag-discussion ka pa or marami ka pang magiging dahilan, idadahilan mo na keso kakatapos mo lang kumain. So, mali pa rin na ikaw ay nanigarilyo. Kahit sabihin na katatapos mo lang kumain, mali pa rin kung titingnan na ikaw nanigarilyo dyan sa may fuel tank kasi hazard yan, maaaring mag-cause ng sunog yan. So, ang gagawin mo na lang is humingi na lang ng tawad. Yun ang magiging priority mo doon sa explanation mo, ang paghingi ng tawad. Hindi yung magdahilan na idadahilan mo na ikaw ay nakatayo doon tapos kusang umatras yung truck. Medyo alibay na lang yun konti. Pero ang main mo dyan is humingi ng tawad. Ang gagawin mo naman doon sa memo na binigay sa'yo, nakalagay doon na within 24 hours or hindi ko alam kung ilang oras ang nakalagay dyan sa memo na binigay sa'yo para sa explanation. Pero ganun kasi pag gumagawa ng explanation, nakalagay doon, you are hereby directed to explain within 24 hours, within 36 hours, why you should not be sanction, why you should not receive sanction kung kasi nahuli ka na naninigarilyo or nagkaroon ka ng violation habang naka-duty. So, ang gagawin mo dyan is kailangan sagutin mo or magpasa ka na kaagad ng iyong sagot na letter of explanation, magpasa ka na kaagad kasi kapag hindi ka nakapagpasa within that given date, given time, maaaring lumaki pa ang sanction sa'yo. Imbis na letter of explanation lang hinihingi, maaaring pumasok pa yan sa insubordination dahil hindi mo sinunod ang hinihingi niyang 24 hours or 36 hours na pagbigay ng explanation. So ayan, hanggang doon lang. Sana nakatulong. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Wag lang mathematics.